Hoy, so today we'll be talking about Mega Bonk. So it's best described as a 3D survivor-like game. So bullet heaven. Every monster is coming after you. It starts slow, but eventually it would become a high-octane game. From 0 to 100 in terms of panic. Oh, Jesus. While playing, ang napansin ko is yung simplicity of the whole game down to its core. From the mechanics, the art, the rendering, kahit sa copy, kahit maps all the shooting is automatically done. So wala, as in you just have to shift your character. It's straightforward game. Walang palabok. Wala lang. What if ganito? Wala na. Wala nang ganun. We have 3 major points. So one is simplicity that can stem to scalability, and simplicity when it comes to replayability. So the whole thing is about simplicity. Before we start, I'd like to thank my sponsor for this video, Bill and Ben's Barbershop. To follow daw yung gupit, which is not bad. Okay, let's start. Okay, simplicity. Doon nag-start ako, especially in college. Hindi masyadong sikat yung minimalism. Well, sikat na siya, pero ang hirap i-pull off. Every time we try to do a minimalist design, or I try do something like that, then it ends up na, butas. Umaalog, ano yung ganun. I was trained to do a maximalist design. Puno. Walang hingahan. Wala. As in full. Hindi lang kasi nag-translate din sa art Nag-translate din siya in terms of ideation. Nung pumunta na ako sa advertising, one of the CDs told me, Ronnie, do you know the kiss rule? So what? What? Ano yung kiss ko? So sinabi niya, Keep it simple, stupid. nag-register sa akin lang is, Stupid. parang, you. De joke lang, hindi ko sinabi. So sinabi ko lang, hindi. So in-explain niya na everything should be simple enough down to the bare bones. Kahit design, idea, mechanics. Kasi nagbibigay ako ng mechanics na sobrang, alam mo, ako lang nakakasunod. Ako lang talaga. What if ganito? What if, lagyan mo na ito. Pag tumalon, ganito dapat. Pag ganito. Daming na excess. Kasi medyo hesitant ako nun Nagbigay ako ng mechanics nun. Sabi niya, hindi, ganito lang. Picture, upload. So parang, nasaan yung fun dun? So parang, okay. So hindi siya nag-register sa akin. But eventually, napansin ko, since lahat ng ideas ko baril, lahat ng design ko baril, baka may merit talaga. Which is meron talaga. I mean, hindi baka. Meron. So yun na nga. Tapos may nabasa din ako na parang famous designer siya na nag-design ka, sige go wild. Then after that, magbabawas ka. So may nagtanong, Hanggang saan ba ibabawas ko? magbawas ka hanggang sa hindi ka na makapagbawas. Okay. So again, lalo ako nagulo. Ano ba ito? During the years na naisip ko na kailangan ba talaga ng 20 elements na floating sa design? Or enough na ba yung 3? Diba? Sabihin natin, ang ginagawa mo is winner's post. Kailangan ba talaga ng 20 na mga ganun na coins na float? Hindi naman. 3 is enough. 2, parang tsumamba ka pa na nanalo. 1, Ano yan? barya? Hindi. 3 is enough. To make it parang dynamic pa, iba't ibang size mo pa. Go! Okay, baba natin ng konti yung mic. Anyway, while playing the game, nagulat ako na sobrang simple. Na I just have to move my character. Run here, run there. Automatic may lumalabas na pew! Pew! Sila yung nag-aim. Tapos kailangan ko lang i-pick up yung coins. So parang, galing. Boring as sa start lang. Eventually nagbukas ako ng mga chest, nag-break ako ng mga vase or vase. Then nagkaroon na ng swarm. Doon ko na nakita na, oh my god. This is the ang saya na laruin. Kasi wala kang ibang iisipin kundi tumakbo, hanapin mo yung mga pillars, level up, and okay, jump, and chest, pati yung mga vase. So yun lang gagawin mo talaga and survive. Yun. Kasi bulk ng computing power ng brain mo would be allotted sa survivability and building.
yung build mo. Attack speed ka ba pero parang ngingiliti kasi walang damage, or pure damage pero ang bagal. Wala ka na ibang isipin kundi tumakbo. So kung i-apply natin yun sa advertising, imagine mo lang yung consumer. Ang dami ng problema sa buhay. Traffic pa lang. Diyos ko, isipin mo na kung paano ka uuwi. Tapos pag uwi niya, scroll, gusto na mag-relax. Nasa mechanics mo, Tumalon ng 3, sabay kumaliwa, kumain ka ng ano bang maganda? Cookies. Kumain ka ng cookies, tapos kumanta ka ng ganito, pero nasa C-sharp yung scale. Pamurahin ka lang nun eh. Kung versus sa pagod na ako, uwi, commute, 3 oras ako sa bus, pag ganun niya, snap a picture with you posing with a cookie and say cheese. So, okay. Clack. Upload, winner. So, it removes yung barrier kagad. It opens up to almost all your targets. Pwede kasi yung iba naman, hindi mo complicated. Kailangan mong lumuhod tas mag-slide sa sahig. Mga ganun. Simple enough. Kung 12 ka, 42 na ako eh. Chop na kagad yung target mo. Ang target mo nakalagay 35. Sinong lalampaso sa 35 years old? Maliban kong lasing. That's why yung Megabonk is a fun game na wala yung complexity, geared towards fun lang, which is yung survival. So this time we'll be talking about simplicity stems scalability. Yun yung beauty ng simple big idea. It's scalable. Madali siyang i-translate to what? To a billboard, to an online video. It's a buckets ng AOs. Madali siyang i-translate. And it opens up to a lot of executions. Yun yung isang sinabi din sa akin before ng CD ko is, nagbato ko na idea. Tapos sabi niya, di siya ganun kalaki. so parang, ha? Okay. Hindi ko siya magets nung time na yun. Feeling ko rin kasi, hindi siya ganun kasimple. Pwedeng execution kasi yung binabato ko, manipis yung playground. Tinanong ko na, Ano ba malalaman kung malaki yung idea? isang test daw is kaya mong i-cascade to different mediums. So again, lalo ako nagulo. Ano ba ito? So kaya mo siya i-translate to TV. Noong time na yun, TV pa. Konting online video. Kaya mo siya i-translate to OH, digital. And if super small or very, very complicated yung big idea mo, once i-translate mo to OH, parang, Hindi. magmumukha lang siyang parang wala, cascade na direct translation to billboard. Sabi natin yung big idea mo is Ewan ko, huwag nyo na akong pag-isipin. Hirap. Ano ba yan? anyway, ako naman personally, if hindi ko siya kagad matranslate to an OOH, medyo tagilid. Kasi kailangan ma-translate yung simple idea to an experience. Kasi madaling ikwento yung sa OLV kasi may script, may acting. But yung simplicity ng OOH, dapat kaya. Okay, so this time, we'll be talking about replayability. So yung buong game kasi, when you die, of course, sabihin natin level 80 ka na. And when you die, you start from scratch. Medyo daunting, di ba? Parang, Lahat ng ano ko, mawawala. actually, okay lang. Barrier, wala na eh. Kasi alam mo, okay, tatakbo lang ulit ako next time. I'll open up chests or stay sa pillar, break some vase. Hindi siya parang, oh my God, start ako ulit. Translating it sa advertising, replayability is, baga sa akin madali siyang tandaan. So doon na papasok yung copy. So before kasi, hindi naman ako writer. Pero didinig ko na before na pag headline, parang 3 words lang, chamba na yung 4, teammates ko nagpapaklear ng copy. Ang haba, kailangan mo i-chop down. Minsan naman kasi, ano ba yung long thought? Haba, sabihin na natin, ito, 10 words. Kailangan mo i-chop down to, sabihin natin, 6. Then, check ulit kung same pa rin yung sinasabi. Then, chop it ulit. Kasi again, kung ita-translate mo siya to a billboard, imagine mo, tumatakbo ka ng 80 sa Skyway. Tapos nakita mo yung billboard. Pag ganun ka lang enough ba yun para mabasa yung 10 words mo? Imposible. Kasi again, our computing power ng brain, majority nasa driving Konti lang allotted for reading and comprehension. So, pagkakita mong gano'n, okay, kung 3 words lang, ang daling tandaan. Kasi meron pa, titignan pa yung picture, ilang seconds lang, 3? Alam ko yung 3 seconds yung average Ngayon, ang labanan is memeable ba yan? Diba? Madali bang i-recall? Madali ba siyang sabihin?
Sabi natin, love ko to. Ang dali niyang banggitin conversationally. Yun naman talaga yung gusto natin. Kasi wala tayong babayaran. O ito, sample. Sayang ang miles. Sobrang simple niya. Kaya mong ipasok sa conversation. Okay. Yun na yun. Not bad.